Hi there, this is Mr. Ching Kitaan, also known as Mr. Ching Positive. Excited ako sa session natin ngayon. If you're subscribed to this channel, maraming salamat for subscribing. And the topic I'd like to share with you today is madalas ka bang mainis? Okay? O mabilis ka bang mainis? Di ba? May mga ibang tao madaling mainis, or if not, nainis sa mga ibang tao dahil mabagal ang kanilang trabaho or yung kanilang ginagawa or hindi na nila tinatapos at sumusunod sa instruction, or minsan hindi ka lang nainis sa ibang tao, nainis ka pa rin sa sarili mo. You're parang very impatient ka ba? May kanya-kanya tayong dahilan kung bakit tayo inis. Ako, I personally would admit, sometimes ako madali rin ako mainis. Pwede tayong mainis dahil hindi po nangyari na yun ang inaasahan natin sa buhay. Nainis tayo sa mga ibang masasamang ugali at asal na ibang tao ng ating kapamilya, katrabaho, kaopisina, or let's say classmate. Nainis tayo sa mga kaganapan sa paligid natin, sa matinding probably traffic, mahabang pila, maruming bahay, marami pang mga bagay na pwedeng kainisan. Lahat tayo nararamdaman natin yan. Wala namang tao nakapagsabi na never siyang nainis sa kanyang tanang buhay. Pero ibig lang sabihin nito, normal lang na isang tao ay mainis. I'm not saying it is, I'm not trying to tolerate it, but what I'm trying to say is, lahat tayo ay nainis, pero at the end of the day, you and I have a choice to make. Napalalain ba natin yung inis na yan, o pwede natin palagpasin na lamang? Nasa ating desisyon yan kung pwede tayong mapikon or pwede nating pag-usapan at pag-aralan kung ano pa ang pwedeng gawin para hindi tayo talagang tuluyan na masira ang ating araw. Kasi kung nainis ka talaga, masisira talaga ang araw mo, at minsan lang, hindi lang nasira araw mo, pati araw na ibang tao masisira. Bakit? Ibubuga mo yung inis mo sa ibang tao. Alam nyo mga kapatid, ito lang let me be honest with you. Kapag hindi natin inagapan ng inis na yan, maaari ito ay mauwi sa stress, galit, insecurity, o kaya bitterness and unforgiveness. Kaya mahalaga na malaman po natin kung paano natin maiiwasan o aawatin yung ating sarili sa pagiging mainisin. So kung ikaw ay handa na, ituloy natin tong vlog na ito. Number 1, let me suggest, in order for us not to be affected by other people at talagang irritating situation, is we got to maintain a positive outlook. I just came from a meeting right now na talagang paulit-ulit na sinasabi. Minsan nainis ako. Sabi ko, nasabi mo na yan, inuulit mo na naman. So, despite of that, let us learn to look at the things from a new perspective. Bago tayong tuluyan na mainis, let's look at the brighter side. Okay. Ito, halimbawa, yung boss mo na nakakainis talaga, yung boss mo talagang parati kang sinisigawan, parati ikaw na lang mali, siya parati ang tama. So, imbis na mainis ka sa sitwasyon, why don't we tell ourselves, thank God, kahit na may nakakainis akong boss, di ba? At least may trabaho pa ako. Dahil maraming tao nawawalan ng trabaho. Ganon din, like for example, nainis ka na parati kang nasigawan ng mga magulang mo, di ba? Or let's say, papagalitan ng magulang mo. Whether it's valid or invalid, you know what? Siguro, let's look at a different perspective. Nagpapasalamat tayo. At least, meron pa nagpapaalala sa atin. Meron pang taong nagtsatsaga na mangaral po sa atin para tayo bumuti bilang isang tao. So, that's the first thing that you need to do. And second thing that you need to do, pag sobrang inis mo na talaga, also, what you and I need to do is also take a break. We all need a breather. We need all a time out. Time out pa. Minsan kailangan natin huminto at huminga ng malalim. Bago natin pasubugin ng bonggang-bongga ang inis natin sa ating buhay, huminga tayo ng malalim at isipin natin kung anong magiging long-term consequence na ito. Huwag tayong magpadalos-dalos at magre-react tayo sa sitwasyon. From time to time, aliwin nyo yung sarili nyo. Mag-COC ka muna, mag-Facebook ka muna, manood ka muna ng Kalye serye. Kapag lumipas na yung feeling na yan, syempre, mahimasmasan ka na. So, you would also realize na hindi tama na talagang mainis ka because nai-stress ka lang. Another thing that you need to do is what? Surround yourself with the right people. May kasabihan nga tayo, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Huwag ka nang lumapit pa sa mga tao, nagagatungan pa yung sitwasyon mo. Oo, tama yan, magalit ka, mainis ka. No, you know what?
you should surround yourself with people who will speak sense to you, na talagang who will encourage you. Sige na, okay lang, matuto ka na lang sa mga taong yan, pabayaan mo na lang, di ba? Pag-pray mo na lang. Kasi kapag lagi rin yung mga kasama natin ay mga maiinisin din, ganun tayo, ika nga we will become like them. Negativity, believe me, is a highly contagious disease nowadays. So on the other hand naman, let's look on the opposite side. If you surround yourself naman with positive people, na mga kalmado, di ba? Habang kinikwento mo, hindi sila nagre-react, nakatingin lang sa'yo, nakikinig, then chances are, anong mangyayari? Mapapacify yung feelings po natin. Nakakahawa din naman kasi yung mga taong gano'n, di ba? Yung mga positive na parang, Lord, bakit siya? Hindi siya naiinis. Nung binayaan ba tayo ng ng patient, siya lang ba yung present? Ako ay absent. So, at the end of the day, okay, you just got to reflect. Again, babalik ako. Pag nainis ka, you have a choice. You have a choice to react. You have a choice to respond. You have the choice to live in anger. You have a choice to live in forgiveness. You have a choice na mainis ka to the death, or you have a choice na talagang palipasin mo muna, relax ka muna. Ika nga dapat maging positive vibes po tayo. Kasi at the end of the day, kung pinatulan po rin natin, tayo pa rin lugi, tayo pa rin naiinis, tayo naaasar. Imbis na nag-enjoy tayo sa buhay, naubos at nasayang lang ang ating mga energy at time sa mga bagay na hindi kaaya-aya at hindi dapat kainisan. So mga kapatid, let me ask you this question. Ano yung pinagkakainisan mo lately? What's really irritating you? Is it your work? Is it the people that surrounds you? Is it your friends? Is it your relative? I hope it's not your spouse. So what are your struggles that you're going through right now? And ano pang pwede mong gawin na para makontrol mo yung inis mo? And ano yung natutunan mo sa session na ito? If you learned something from this session, I hope that you can put some comments and then click like and also share this to other people who you know can really benefit. Yung mga, lalo na yung mga boss mo na mabilis mainis o kung mag-anak mo, yung asawa mo, padala nyo itong vlog na ito. Well, anyway, thank you very much for tuning in for this short session again. Again, I really thank you for following me at my Facebook account, Twitter, YouTube account. Subscribe on this YouTube account. If you have a Viber account, also please do follow me at my Viber account. Just go to public chat and then type Chinkitan. This Chinkitan saying to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always. Chink positive.